Morning. Morning mga kakalye. So gusto ko ipakita sa inyo itong bagong alaga namin. Sinong sa mga ganito, nakakita na ng ganito? Saan madalas makita? Madalas to sa mga school, binibenta para sa mga bata. Kinukulayan ng mga nagtitinda. So, ang nangyari po dito, may dalawa po kasi ito, isang green, isang yellow. Galing po ito sa China ko. Binili ng bata. Tapos, yung kulay green, hindi kinaya. So, ayun. Kaya, since ito na lang natira, si Dilaw, pinangalan namin Dilaw kasi yellow siya. Binigay sa amin ni Chabebeng. Baka pinaalagaan na sa amin sakali mabuhay namin. So challenge po kami, kaya challenge accepted. Samahan niyo po kami para makita kung paano magiging kahinatan ni Dilaw, kung mapapalaki ba natin siya or hindi. So magtatatlong araw na siya sa amin. So mukhang maliksi naman na siya. So abangan nyo, kainin natin. Tapos, tubig niya papalitan natin. Marumi na eh. Itong tubig po pala, galing sa poso, sa gripo, nilagyan natin ng vitamins. Tapos yung iba, kung mapapansin nyo yung ilaw ko, sabihin ng ibang mag-aalaga masyado mababa. Pinabaan ko po siya ng husto, tapos nilagyan namin ng dayami. Kasi taglamig ngayon, lalo pang nag-uulan. So pag nainitan naman po kasi yan, lalayo yan. So hanggang ngayon medyo malamig lang, pero itataas ko rin po yan, i-adjust ko rito. So yun lang. Abangan nyo po yung mga susunod na upload namin para sa update kay Dilaw. Ayan. Buti na lang malakas ang ulan kahapon. Lilim-lim pa rin siya. So mga second week to third week yan ng January. Yung isa pa, lalagyan din ng tubig yun para naman sa kambing. Ayun, kumain na sila. Ayun, natunugan na ata. Huwag naman sana.
Ayan, no. Pangalawang pakain na po namin yan ngayong umaga. Napakain na ni Altered kanina. So, yun. Okay. So, tip for today para sa ating mga bibe. Sa ating mga bibe, tulad ng mga nakaraan ng sinabi ko, naka-base dun sa paa, tsaka yung sa mata, yung maturity ng mga bibe. Yan, mapapansin mo yung kulay parang orange sa mata nila. Yan. Pag yan umikot na po dun sa mata nila, pwede na po silang makipag-mate nun or mangitlog. Tapos yung paa, pag mas malalaki, yun po yung mga barako. Tapos yung mga barako natin, itatry nating iswap sa ibang barako para maiwasan natin ang inbreeding. Ano po ba yung inbreeding? Ang inbreeding po, ito yung magkakapatid na bibe or manok, gansa, dalasan sa mga fowl, sa mga manok or bibe yung ganito na inbreeding. Hindi po siya pwede kasi it's either mababansot or mataas ang mortality rate ng mga bibe na sisiw pag magkapatid po yung mag-aasawahan, yung magme-mate. So ang pwede po na type ng breeding is yung kung magulang at yung anak, pwede pa po yun. Pero wag na wag lang po yung magkapatid. So ano po ang ginagawa natin madalas dito? Ginagawa po natin madalas dito is based sa research. Yung mga barako is swap or ibinebenta, tapos ibinibili ng ibang breed or ibang barako para asawahin man nila yung mga bagong mga inahin na uusbong katulad ng mga to, may iwasan po nating inbreeding. So yun po yung nasa plano natin. Ang iniisip ko nga po, yung tatay na yon, yung tatay nila is isa-swap ko. Siguro taga rito rin sa amin sa barangay namin, kasi nakuha ko po to sa ibang barangay So isa-swap ko para sa ibang barako, or di kaya yung mga anak na lalaki, yung mga barako nating magpo-4 months, i-swap natin or ibebenta natin, bibili natin ng bagong barako. So yan po yung tip for today na may share ko sa inyo, and hopefully sana makatulong. So hindi po advisable ang inbreeding sa magkapatid. So pwede po ang nanay sa anak na lalaki, pwede rin po ang tatay sa anak na babae. Inbreeding pa rin po siya, pero hindi siya katulad nung sa magkapatid pagdating sa mortality rate, sa defects ng mga magiging anak niya. So okay pa rin po, based po yan sa experience ng mga kakilala tsaka sa research natin. Pwede po yung magulang sa anak, anak sa magulang, wag lang po yung magkapatid. So far yan lang po muna yung update natin sa ating mga bibe. So tara, tignan po natin yung ating 45 days. Yun, update naman po sa ating 45 days.
Kakalagay lang po, paubos na naman kagad. Ang lakas na nilang kumain. At malapit-lapit na po sila. So, tansya ko, mahigit isang kalahating, siguro mahigit 1 kilo, mahigit 1 kalahati na to. Going to na po. Ayan, nalagyan na rin po ng mga anak ko ng vitamins, tubig. Ayan. So, pang ilang araw na ba nila ngayon? 21, 28, 29, 30, 31 days na po nila ngayon. Reason, may mga nag-aalaga po ng 45 days na nakukuha na po nila yung gusto nilang timbang. Mga 28 days pa lang po napapakuha na nila na mahigit kulang 2 kilo. Bakit? Sa amin po kasi nung nagpunta po kami ng Baguio, umaga tsaka gabi lang po siya nalalagyan ng pagkain. Tapos in between, dahil wala po nga po kami, yung pinsan ko lang po nagpapakain dito ng umaga at hapon, nauubusan po ng pagkain. Sa 45 days po dapat laging may karga po yung kainan nila, kasi mayat maya po ang kain nila. Ganun din po sa tubig. Sa akin, mula nung inalagaan po sila, hindi ko po sila pinainom ng tap water lang. Puro may vitamins po yan, para at least mapalakas po natin yung resistensya nila. Yan. Tapos hindi ko na rin po tinanggal yung ilaw. So, titignan po natin kung paano magiging resulta. So, 31 days. Hopefully, after 1 week, baka i-dress na po natin sila para may stock na po. For self-consumption lang po ito. Testing. Inaaral ko pa lang po paano yung gagawin ko po kung sakali. At saka kung itong kulungan ko is kakayanin niya po yung 10-10 lang. Para lang po sa pangkain po namin. Instead na bibili pa po ng manok, para lang po nag-aalkan siya, papakain ka lang. Basta mabubuhay, mas makakatipid po kami. So, yun. Sa total, nag-aalaga at nagpapatukarin lang naman kami ng mga manok naming native, saka yung heritage na Rhode Island Red. Isasabay ko na rin po itong 45 days para meron po kaming stock sa freezer. So kung maubos man yung 6 na yan, by next week kukuha na naman po tayo ng 10 na inaalagaan na naman. Maubos man yung itong 6 na to, siguro after a month, malaki-laki na po yung kukunin natin next week na 10 ulit na sisiyo. So far yun lang po muna, and abangan nyo po yung update natin kay Dilaw at saka yung sisiyo natin or yung inahin natin na naglilimlim sa likod. So yun, tsaka yung mga bibi natin, kung yung 2 inahin natin na malalaki is kung mangingitlog na po ba. So, sa ngayon, yun lang po muna. Kita-kits po ulit bukas. Bye-bye.